Vice President Sara Duterte, pinaparinggan nga ba ni Pangulong Bongbong Marcos? Yan ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa videong ito. Pero mga kapolitika, bago ang lahat ay huwag kalimutang kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika ay itong speech ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa meron siyang summit dito sa National Higher Education Summit noong May 15. At ang sabi dito sa headline sa balita is Marcos laments for poor showing of Philippine universities in Asia. Dito po sa top 100 na university mga kapolitika ay wala pong pumasok na university sa Pilipinas doon sa top 100 dito sa Asia. So nakakapanlumo itong balitang ito kasi noong 2022, 2 years ago is nasa pang 84 pa yung UP Diliman. At ngayon even sa top 300 is hindi po nakasali yung ating bansa dito sa lahat ng universidad na inassess dito sa Asia. Wala man lang pumasok sa top 300. Actually, itong Lasal, ito yung pumasok lang dito sa top 400. At ang sabi dito ni Bongbong Marcos, siya ay nadismaya at naglament siya, nalungkot siya dito sa balitang ito. Okay? At kasi alam naman natin na yung iba ay sinisisi itong si Vice President Sara Duterte at meron pang panawagan, di ba, na kung saan is kailangan na daw siyang mag-resign or magbitiw sa kanyang pwesto dyan sa DepEd. And actually, hindi naman under DepEd itong naging resulta dito sa pag-aaral sa Times Asia. Ang sabi nga dito is itong sa CHED ito, under sa CHED at sa SUCs, yung State universities and colleges. So itong lumabas na resulta is nakakalungkot din mga kapolitika kasi nung nung bagong kakaupo pa lang ni Bongbong Marcos is tinapyasan, di ba? Merong mga balita na tinapyasan itong pondo ng CHED at itong sa DepEd, di ba? Lumiit yung pondo ni Vice President Sara Duterte kasi of course itong mga colleges bago mag-college is high school at elementary muna. So kung babawasan yung pondo sa DepEd at dito sa elementary at high school is mababawasan din yung mga project sana na i-implement ni Vice President Sara Duterte kasi 'di ba ang learning is nagsisimula yan habang bata pa yung ating mga kabataan. So dapat doon pa lang is malaki na yung binibigay na pondo ng ating gobyerno mga kapolitika. So ang susi talaga dito is i-minimize nila yung kanilang korupsyon, yung kanilang greed dito sa ating pondo instead na mag-invest tayo dito sa mga technology, dito sa mga makabagong kagamitan kasi nga 'di ba maraming mga example yung mga classroom na lang, yung mga textbook is kulang-kulang at wala pang mga PowerPoint yung mga nasa liblib na paaralan. Dapat ito yung tinutuunan ng pansin ng ating gobyerno mga kapolitika. Okay? And actually noong 2022 meron ring pag-aaral itong Times Asia at nakasali pa sa 87th place yung itong UP Diliman. So nung 2022 is bago bumaba itong si former President Duterte is nakasali pa tayo sa 87th place and now nasa pang 400 place na yung bansang Pilipinas, which is sobrang nakakalungkot talaga mga kapolitika. At nung 2022 is yung Ateneo de Manila is nasa 134th place at yung Lasal is nasa 171 place. Pero ngayon, all the while, what happened? Kasi itong pondo dapat ng mga SUCs and universities, and in fact, meron yung meron yung balita na kung saan is marami na umanong mga scholars na kung saan is hindi na binigyan ng free education or free yung tuition nila at yung miscellaneous nila kasi nga dahil sa pagtapyas doon sa budget ng CHED. Okay, so saan ba napupunta itong mga pondong ito or yung mga kapirhan na dapat i-invest natin dito sa sa ating mga kabataan kasi nga 'di ba yung kasabihan ni Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan, pero paano maging pag-asa ng bayan yung mga kabataan kung walang pondo at suporta na galing sa gobyerno?
Okay, so naunawaan natin mga kapolitika yung yung sentimiento at nararamdaman ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan is nalulungkot umano siya dito sa 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 naging resulta ng Times Asia, pag-aral ng Times Asia na kung saan is nasa pang 400 place na yung Pilipinas, yung universidad dito sa Pilipinas. Sa of course ina-assess yan yung kalidad ng education. Okay, so nasa pang 400, napakalayo ng tinapunan ng bansang Pilipinas. Okay, so bakit ito yung nangyayari sa ating education? Sa tingin natin dito mga kapolitika, it has to do with the government. Okay, kasi dyan mismo nagsisimula, kasi yung pondo na dapat dito gagamitin sa ating mga kabataan, okay, napakalaki ng suliranin. Hindi lang kasi itong si VP Sara, kahit maganda man yung kanyang hangarin. Actually, para sa akin lang mga kapolitika, to be fair, itong si Vice President Sara is hindi niya talaga hindi niya forte itong DepEd. Sinabi niya na nung una, at nakapagtataka bakit ito yung kasi si Bongbong Marcos kasi ang nag-appoint sa kanya diyan sa DepEd. Pwede siguro si Vice President Sara dito sa NTF-ELCAC or dito sa sa Department of Defense. Okay, pwede pa dito si Vice President Sara Duterte, pero bakit para sa akin is yan yung unfit siya diyan sa kanyang role sa DepEd, pero wala naman siyang choice kasi nga hindi siya pwedeng mag-overrule dito kay Bongbong Marcos. Pero ang kasi ang balibalita dati, ang gusto talaga ni Vice President Sara Duterte is national defense. Ito yung gusto ni Vice President Sara Duterte kasi yung number one niya na goal is to counteract dito sa insurgency at yung mga terrorism dito sa ating bansa. So yun ang number one na goal talaga ni Vice President Sara Duterte, at gusto niya doon siya may appoint. Pero itong si Bongbong Marcos is dito siya nilagay sa DepEd, at ang sabi nga ni Vice President Sara dati is siya itong DepEd is wala siyang kaalaman at hindi niya forte. Okay, even though meron namang advisor itong si Vice President Sara Duterte, pero iba pa rin yung expert, yung ilagay natin dyan is yung field of expertise niya mismo is yung education. Okay, so yun ang ating personal na opinion dito mga kapolitika. At itong sinasabi ni Bongbong Marcos na kung saan is dapat is ngayon pa lang mag-action na dapat yung mga pondo na dapat sa mga SUC states, universities and colleges is ibigay na. Okay, at napakarami namang mga yung mga bata sa probinsya, 'di ba, na mga matatalino. Kung na-develop natin 'yan, 'di ba, is marami tayong dapat mga scientists na mga na mga Pinoy. Marami tayong mga invention, just like sa Japan, 'di ba? Yung mga elementary nila is gumagawa na ng mga mga TV, mga radio. Ganun ka sa kanila, ganun ka advance yung technology at ganun ka advance yung education sa kanila. Dito sa Pilipinas, college hindi pa nga marunong ng ganung skills. Okay, so ito lamang is na ipapakita dito sa naging resulta ng Times Asia na kung saan palala yung quality of education dito sa ating bansa. Okay, dapat na rin kumilos dito si Pangulong Bongbong Marcos at hindi naman sa pero si Vice President Sara Duterte is i-appoint na lang siya doon sa cabinet na kung saan is forte niya. Okay, at maglagay na lang si Bongbong Marcos ng ng secretary diyan sa DepEd na kung saan is forte niya talaga at field of expertise na yung education. For example, dati siyang guro or naging doctorate degree na siya sa education. So yun dapat ang mamuno dito sa ating DepEd, sa ating CHED. Okay, and of course dapat is pagtuunan rin ng pansin, kasi kung hindi naman yan pagtuunan ng pansin ng kasalukuyang administrasyon is lalala at lalala pa yung quality of education ng ating bansa. Well, parang ganoon naman kasi talaga ang gusto ng mga politikong ito, kasi pag may napag-aralan yung ating mga kabataan at yung mga Pilipino is madaling mauto during election. Kung may napag-aralan yung mga Pilipino at yung mga kabataan natin, ano pa yung gagawin nila para mauto yung mga Pilipino? Hindi na sila makakapang-uto during election, mga kapolitika. So yun po yung sad reality dito sa ating bansa. Mga kapolitika, maraming salamat sa pagtunghay, panunood, pakikinig dito sa ating YouTube channel. Again, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan.